Hallelujah. Hallelujah, Jesus. No? The Lord, no? Huwag po kayong mag-alala, may sakit, ano man po sakit karamdaman ang meron po sa inyo, wala man po kayong tulog. Kapag inuna nyo ang Panginoon, alam nyo na ang blessing ay talagang ibibagkaloob ng Panginoon yan. Diba? Basta seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things He will shall be added unto you. Amen? Hallelujah. So, sa oras na ito, mga kapatid, sa umagang ito, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya makinig po kayo at ihanda nyo ang inyong mga puso, no? Dahil tungkol sa puso ang ating pag-uusapan. Praise the Lord. Kinakabahan ng aking puso. Hallelujah. Praise the Lord, no? Praise God. Hallelujah, hallelujah, no? Sa umagang ito, mga kapatid, no? Ang ating pag-aaral ay, ang sabi nga dito, mga kapatid, na how we can hide the word in our heart. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. No? Ang sabi nga dito, mga kapatid, may kapangyarihan ang salita ng Diyos na gawin ang mga bagay sa ating mga puso. Yes, meron naman, di ba? Kaya niyang baguhin ang ating puso, di ba? So, mamaya ko na sabi ng title. The Lord, hallelujah, Jesus. No? So, okay lang, walang problema. At least, mabilis dyan ang hinahanap ng ng anak ng Panginoon, mabilis active. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. So, yun nga pong sabi, no? Lalo na kapag may sabi dito, lalo na kapag tinatago ito natin sa ating puso. No? Kapag tinatago daw natin sa ating puso ang salita ng Panginoon, meron pong magagawa ito sa ating buhay. Amen, mga kapatid? No? At sabi dito, doon ito ay maaaring gumagawa ng maraming bagay. No, at alam ito ng ating kaaway. Diba? Kaya ang sabi nga dito, no? Ang sabi nga dito, ito ang dahilan kung bakit binibigyan niya tayo ng mga dahilan o maraming excuses sa ating buhay, diba? Katulad ng, ang sabi nga dito, na sinasabi niya dito, yung binibigyan tayo ng dahilan, katulad dito na walang pagnanasa. Diba? So parang hindi po tayo nagnanasa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Number 2, sabi nga dito, walang kasiyahan. So, parang hindi tayo masaya, di ba? Nung wala po tayo sa Panginoon, di ba? Pag hindi tayo nakapokus, di ba? Parang baliwala yung salita ng tinuturo ng mga tagaturo dito sa likod ng pulpito. Kapag hindi tayo nakapokus, di ba? So, dapat daw tago natin sa puso natin mga naririnig. Pangalawa, sabi nga dito, yung pati natungkol sa pagsisermon, di ba? Tapos nito, sinisermonan ko kayo. Pero kung talagang hindi nyo sa puso nyo ang aking mga sinasabi, talagang walang mangyayari. Amen? Hallelujah. Sa pangalawa, walang oras. Diba? Yung iba, maraming reklamo. Diba? Pag tinatawagan, hindi makapunta dito dahil wala daw silang oras. Pero pag sa gala, meron silang oras. No? Pero pag sa Panginoon, wala silang oras. Bakit kaya ganun? Diba? So yan po ang mga tactics ng kalaban. Amen? At ang sabi ba, walan ng disiplina. Diba? Kung minsan nawalan po ng disiplina, kahit nandito na po sa bahay panambahan, diba? Nagkakaroon pa rin ng hindi pagkakaintindi dahil hindi isinasa puso ang salita ng Panginoon. Kaya nagkakaroon ng walang disiplina. Amen? O kung minsan, di ba, sabi nga nila, napakahirap daw intindi ng Biblia. Napakahirap kung talagang hindi mo isinasa puso. At higit sa lahat, ang sinasabi nila daw, boring. So, boring po sa mga tao na hindi nakakaunawa. No? Pero sa kagaya natin, dapat kailangan natin dito namnamin na parang pagkain. Amen, mga kapatid? No? Kung naalala yung sabi ni Haring David sa Psalms 119 verse 11, ang sabi nga ni Haring David dito, ang salita mo ay aking tinago sa aking puso upang hindi ito magkasala laban sa iyo. Ito pong sabi ng Haring David, no? So sa ibang salita, ginagawa niya ito sa isang layunin. So meron daw siyang layunin kung bakit itinatago niya ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. Dahil ang sabi niya dito, ito ay sa kanyang puso dahil alam niya may gagawin ito para sa kanya. Ito'y makakatulong sa kanya na konsulin ang kanyang pag-iisip. Talagang kapag once ang salita ng Panginoon, ina-adapt mo sa iyong puso, di ba, makukonsul mo na yung paggawa ng pag-isip ng mga masasama, paggawa ng masasama, pag-isip ng hindi maganda sa kapwa, di ba? Amen, mga kapatid. At higit sa lahat, ang sabi dito, mapagtagumpayan niya ang paggawa ng mga kasalanan, di ba? So, nandiyan ang salita ng Panginoon sa ating puso. So, alam na natin na mali yan, bawal yan, di ba? So, ibig sabihin, nandun ang conviction kapag ito ay ating iningatan sa ating puso. Amen, mga kapatid? No? Kagaya ng sabi nga dito ng anak ni Haring David na si Haring Solomon. No? Ang sabi niya nga dito sa Proverbs 21, 2 verse 1, sabi niya dito, ang sabi niya, sis, anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tatadlayin mo ang aking mga utos,
Sabi niya dito, sinabi po niya sa atin na kung itatago natin sa ating puso ang mga utos ng Diyos, maiwasan natin ang masasamang tao. So, di ba? Talagang tama naman, di ba? Kapag nasa atin na ang salita ng Panginoon sa ating puso, ito po ay maiwasan natin ang mga masamang tao. Siyempre, sasama ka pa ba sa isang tao na masama kung alam mo naman na masamang ginagawa? Di ba? So, nandun yung salita ng Panginoon na siyang nagkukonbig sa atin, nagtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin, kung anong mabuti at ang masama. At makakaiwas ka rin daw sa masamang babae. Siyempre, pag alam mong babae yan, di ba? Yan ang inano ng mga ano. Ganun kakapangyarihan ang salita ng mga Panginoon, di ba? Di ba, pag alam mong babaeng masama, bakit mo sasamahan? Dahil alam mo, pag once sinamahan mo, mapapasama din ang buhay mo. Hindi lang ang buhay mo, kundi pati ang pamilya mo sisirain niya. Amen, mga kapatid? Amen! At higit sa lahat, ang sabi nga dito ni Hari Solomon, na hindi ka makakagawa ng mga moral sin. Ano kasi moral sin nun, di ba? Pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsisinungaling, di ba? Kasi kinukonbig ka na eh. Kapag mayroon ka ng salita ng Panginoon sa iyong puso. Amen? Hallelujah, Jesus, no? So basahin natin sa Proverbs chapter 7, verse 1. Ang sabi dito, anak ko, ingatan mo ang aking salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. No, kagaya ng mga magsasaka, di ba? Nag-iimpok din sila ng mga pananim ng mga buto sa para itanim nila, di ba? So, ganun din daw po tayo. Dapat mag-impok din po tayo ng mga salita ng Panginoon sa ating isip at sa ating puso. Basta time na kung ito yung ating, kung tayo ay tinutokso o kung tayo na sa problema, sa mga pagsubok, magamit natin. Amen. So itong sabi ni Haring Solomon, Amen? Right. Hallelujah, Jesus. Patikim pa lang yun. Napakaseryoso naman. Sandali lang. Medyo entrance pa lang yun. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Wala pa po tayo doon. Napakaseryoso yun. Relax lang. Diba? Wala pa yun. Ano yun talaga. So, entrance pa lang yun, mga kapatid. Pintuan pa lang yun. Wala pa sa loob nun. Amen? Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, no? Sabi nga dito, no? Na ito po ay tinutulungan tayo nitong lubos na matanto ang lahat. Bakit nawawala? Tumingin sa asawa. In Jesus name. Sawa ko in Jesus name. Wala. The Lord, hindi mananahe dyan. Okay, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Okay. Na matanto ang lahat ng pakinabang na nais ng Diyos na makamtan natin, no? So ito daw, pakipakinabang po ang salita ng Panginoon sa ating mga puso kung ito po ay ating iningatan. So today, ang ating title, 1610, lalabas mo na rin tuloy. So, ang sabi nga dito, hiding the Word of God in our heart. So ano bang pinasabi na hiding? Wala kayo. Ano ba sinasabi na hiding na sinasabi? Itago. Sa So, puso. kung itago mo lang sa puso mo, kailangan hindi lang itago isa puso. Kumbaga sa ano, ingatan mo talaga. Amen. No, na parang alam mo yung parang may mga alahas kayo, di ba? May mga kayamanan kayo, di ba? Kung may mga kayamanan, anong ginagawa niyo, di ba? Talagang tinatago talaga. Kung minsan yung mga yayaman, di ba? May mga security pa eh. So, ganun din daw, sabi ng Panginoon. Hindi lang hide, kundi talagang ingatan mo sa puso mo na hindi mawala dahil ito ay makakapagbigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Amen, mga kapatid, no? So, ang ating key verse, mga kapatid, ay sinabi ni Haring David na Psalms 119 verse 11. Ang sabi nga dito, mga kapatid, ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, Amen. praise God, no? Napakagandang ano yun, mga kapatid, no? Na kapag ang iningatan daw natin ang salita ng Panginoon sa ating puso, ito ay malaking kapakinabangan. Maraming magagawa to. Kayang baguhin ang ating pag-isip, kayang baguhin ang ating puso. At higit sa lahat, ito ay magagamit natin sa oras na nagkaroon tayo ng problema, mga pagsubok, no? Anong mga karamdaman, sakit, di ba? Nagagamit natin, di ba? So, yun ang sinasabi ni Haring David na ating ingatan. So, sabi nga dito, mga kapatid, so, na meron po akong, sabi dito, meron po akong paraan kung paano, so, ano bang paraan para natin maingatan ang salita ng Panginoon sa ating puso. So, meron po ako dito paraan kung paano natin maingatan. So, ang una-una, mga kapatid, ay ang pakinig o hearing. Oh? Ang sabi nga dito, maaari tayo makakapakinig ng salita ng Diyos kung tayo ay makikinig sa mga tagapagturo. Example, sa ating pastor, amen, di ba? Evangelist, at saka sa mga leaders, di ba? Sa mga, sa pag-preach, o sa dito sa bahay pa na ba? So, mga ginagawa natin na yun, di ba? Amen. No? Tayo nakikinig ng salita ng Panginoon.
At higit sa lahat, bakit tayo nakikinig? Dahil gusto natin magkaroon ng karunungan at kalaman, no? Ating malaman ang salita ng Panginoon. Ang sabi nga dito, no, may magagawa lamang natin ito kung hindi po natin kinakagaligtaan ang pagtitipon. So, anong pagtitipon na sinasabi? Ang sabi nga sa Hebrew 10:25, sabi dito na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa na kung iyong mamalasin ay nalapit na ang araw. So, ganito po ang ginagawa natin, di ba? So, hindi lamang po dito sa simbahan, sa oras ng pagsamba, kundi di ba sa ating Bible study, di ba? Bible online, di ba? Sa ating prayer meeting, di ba? So sa isang linggo ilang beses pa tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Di ba? 3 beses. So dapat ganun para yan ang natin na pakinggan ang salita ng ating Panginoon, di ba? Huwag natin kaligtaan ang pagtitipon. Amen mga kapatid. At alam niyo na bibigyan tayo ng malalim na spiritual na pananaw habang kumuha tayo mula sa pag-aaral ng ministro ng mga banal na kasulatan. So dito po tayo nagkakaroon ng spiritual, di ba? Na karunungan, di ba? Hindi lamang po sa salita sa sa salita ng tao, kundi ito po yung maano natin sa ating Panginoon, no? Matatanggap natin ng spiritual na kaunawaan, no? Sa kanya nagmumula lamang, di ba? Sa kanyang mga banal na salita. Hallelujah Jesus. At siyempre sabi nga dito mga kapatid, kung nag-aaral po tayo, samahan natin ng pananampalataya dahil napakalaking bagay po sa atin yan, ang pananampalataya. Kasi kagaya ng sabi sa Romans 10:17, sabi nga dito, kaya nga ang paniniwala ay manggagaling sa pakinig at ang pakinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So, doon ang gagaling po ang ating pananampalataya sa pakinig na pakinig, di ba? Di ba? Sabi dito, so then faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So, di ba? Lagi tayong makinig ng salita ng Panginoon dahil doon naman nagmumula ang ating pananampalataya sa pakinig natin, di ba? Kaya sabi nga dito sabi dito sa Luke 11:28, sabi niya dito, datapwat sinasabi niya, oo, bagkus na lalong mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. So dapat samahan natin, di ba? So mapalad daw ang bawat isa na nakikinig, no? Sa oras na ito, di ba? Dahil samahan natin ng pagganap, no? So dapat ganapin din natin. Kung ano pakinggan natin, ganapin natin. Hindi yung nakikinig tayo dito, yung parang wala lang, di ba? Pagdapat natin dito sa simbahan, back to the future naman tayo, di ba? Gawa na naman tayo ng mga kasalanan, di ba? So kung sinabi dito na bawal ang mga lunya, bawal ang mga lunya. Amen. Kung sinasabi dito bawal magnakaw, bawal ang magnakaw. Right. Kung sinasabi dito bawal magchismis, bawal magchismis. Amen. Di ba? So dapat ganun mga kapatid. So kasi pinagbabawal yan, yan ang salita ng Panginoon na dapat natin sundin. Amen. At samahan natin ng pananampalataya na ito ay nagmula sa Kanya. Ito ay may katotohanan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay hindi po ito ito po ay pinakamahalaga sa lahat, no? Ito po ay walang makakapantay na kahit anong kayamanan na hindi bayaran to. Ito ang pinakamahal sa buong mundo, no? Mapalad po nga tayo ang bawat isa dahil nakakinig ng mga salita ng Panginoon, di ba? Ang ibang tao nga hindi nakakinig eh. So, mapalad po ang bawat isa sa atin ngayon na nagsasadod ng pamamahal sa simbahan. Diba? Kasi isa ka. Pero sa dami-dami ng mga tao, isa ka ang tinawag ng Panginoon. Isa ka ang makakarinig ng kanyang mga banal na salita. Diba? Kaya, ang sabi nga nila, boring nga dito. Yes, boring kung hindi mo talaga iniisip yun. Kung hindi mo talaga inano ang salita ang sa iyong puso. Diba? Kaya ang ibang tao dito na hindi makatagal dahil nabuburingan daw sila. Yun ang akala nila. Hindi nila alam na ito ang pagbibigay sila ng buhay na walang hanggan. Amen. Ito ang magdadala sa atin doon sa karin ng Panginoon. Hallelujah. Ang pakikinig sa ng Panginoon. Diba? Kaya nga mga kapatid, huwag tayong magsawa sa pakikinig. No? Hindi lang ang makikinig mga kapatid. Ang sabi nga dito sa pangalawa ay ang pagbabasa. Ito po ang sinasabi ito, reading at pagbabasa. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay sa atin ng pangkalahatang larawan ng salita ng Diyos. Diba? Siyempre, ang salita ay Diyos. Ang sabi sa John 1:1. Ang sabi nga dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. So siya ang Panginoon, siya ang salita, at siya ang Diyos. Amen. Amen mga kapatid. So dahil sa pagbabasa, nagkaroon tayo ng kaunawaan at paglago ng ating espiritu sa ugnayan sa ating Panginoon. Di ba? So habang tayo nagbabasa, di ba? Nagkakaroon tayo ng ugnayan, nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon. Nalalaman natin ang kanyang mga sinasabi. Nalalaman natin ang kanyang mga utos, di ba?
na dapat natin sundin. Ang sabi ng Panginoon, gawin natin to. Huwag kang gumawa ng masama, gumawa ka ng mabuti. Dahil ang gumagawa ng masama ay doon papunta sa lawak-lawak ang apoy, di ba? Kapag gumawa ka ng mabuti, makakasama natin ang Panginoon, di ba? Kaya kailangan magbasa po tayo araw at gabi, no? Nagbabasa ba kayo? Amen. Anong verse niyo? Praise the Lord. John 1:1, yan ang nakita niyo. Kung nagbabasa kayo, dapat magbasa po tayo mga kapatid dahil ito po ang pagkain spiritual natin mga kapatid. Ito po magpapalakas sa ating spiritual, sa ating kaluluwa. Kaya kung minsan, wag po kayo magtaka kung bakit kayo natatalo ng kaaway. Dahil hindi nyo pinapakain yung spiritual nyo, di ba? That's right. Pagpakainin natin para lumakas tayo, para may laban tayo sa kaaway. Di ba? Amen. Meron nga isang kwento, no? Ano ko lang to? Naglalakad daw siya. Ang katawan yung mataba naman siya. Habang naglalakad daw siya, nakita yung shadow niya, bakit ang payat? Baka sino kaya to sabi niya? Natalakot siya. Sino kaya to sabi niya? Bakit sumunod na sunod sa akin? Hindi naman ako dito kasi malaki ako. Di ba? Mataba ako. Pero yung sumusunod sa akin, payat. Yun pala yung ang kanyang kaluluwa. Bakit siya pumapayat ng kaluluwa? Dahil hindi niya pinapakain ng spiritual. Malnares pala. Oh, malnuris pala. Malnares. Oh, yan ang mangyayari po sa atin. No, kapag hindi po tayo nagbabasa at Ampaw. hindi natin pinapakain ang ating kaluluwa ng pagkain spiritual. Amen mga kapatid? Akala mo, tingnan yung katawan yung praise the Lord, di ba? Matataba, malulusog. Pero ang pinaka-importante kailangan ang ating spiritual. Kamusta ang kaluluwa? Kamusta ba ang kaluluwa natin? Malusog ba? Nagbabitamins ba yan ng salita ng Panginoon? Praise God. Diba? So, yun po ang sinasabi doon ng kapatid, magbasa po tayo. Araw-araw mga kapatid. No? Hindi naman masama magbasa ka ng 2 verse. Diba? Doon ka muna, dahan-dahan ka doon, magbasa ka doon. Kung sa sunod, 3 verse. Pero ang bawat binabasa natin mga kapatid, no? Lagi natin isang puso. Ilagay natin sa ating isip, sa ating puso. Dahil ito po ang magiging sandata natin sa lahat ng oras, di ba? Sa lahat ng magawa ng kaway, di ba? Amen mga kapatid. Kaya wag niyo pong kaligtaan ang pagbabasa. Magbasa po tayo, no? Hindi lang po yung sa bunganga, ha? Lang isang puso natin magbabasa. Di ba? Kasi pag sinabi mo, nagbabasa ka, tapos kakaligtaan mo, wala rin po magiging useless po, no? Kaya nakaka-bless yung mga nagsisend, no? Ang mga verse, Bible verse, ang mga nagbabasa. So, napaka-bless po ang bawat isa po sa atin. Kasi ito po ay ating kalakasan po ng bawat isa. Kaya huwag po mahiya, huwag po kayong mahiya. Mag-send kayo ng verse sa ating group, sa Facebook, di ba? I-send nyo yan. Dahil yan yan ay makakatulong sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga pamilya at sa mga tao, sa mga kaibigan natin. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus, no? Dahil sa pagbabasa, nagkakaroon tayo ng kaunawaan at paglago ng ating spiritual na ugnayan sa ating Panginoon. Napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng Panginoon upang ating malaman kung nasulat ba ang mga tinuturo ng mga tagapangaral. So, mga kapatid, dapat basahin din natin. Baka mga tinuturo ko hindi totoo. Diba? Baka niluluko ko lang kayo. Diba? So, magbasa kayo. Kaya sinasabi ng Panginoon, sinasabi sa kasulatan, magbasa din kayo. Magbasa-basa din kayo pag may time. Mga kapatid, diba? Kasi baka kung nililigaw ko na kayo, diba? So, dapat basahin nyo ito kung totoo bang sinasabi ng tao nito, ang kapatid nyo dito sa likod ng pulpito o hindi, diba? Kaya nga sabi dito, magbasa po kayo. Diba? So marami po, hindi naman po sa pag-ano, marami pong hindi nagbabasa. Yes, mga kapatid, aminin man natin sa hindi, alam ng Panginoon yan. Diba? Pero ngayon mga kapatid, patapos na po ang 2023, darating ang 2022, magbasa-basa po tayo po time. Amen mga kapatid? No? Yun na po ang goal natin dapat, no? Na gawin natin. Basahin natin. Dahil ito ang kalakasan nating kaluluwa. Amen mga kapatid? Hallelujah Jesus. At sabi nga dito mga kapatid, no? Mapalad po ang mga taong nagbabasa. Dahil ang sabi sa Revelation 1:3, hallelujah Jesus, mapalad ang bumabasa at nangakinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit. Amen. So, ang panahon ay malapit na. Kapag nagbabasa kayo ng banal na kasulatan, hindi na po kayo matatakot kung anong mga nangyayari ngayon. Diba? Kasi alam nyo na eh. Alam nyo na ang sinasabi dito eh. Na ang panahon ay malapit na. Diba? Mga kaguluhan na yan. So, diba? Nagtataka pa ba kayo? Dahil kung binabasa nyo ang Biblia, nandun na lahat ang sinasabi na mangyayari at mangyayari yan. Ang mga kaguluhan, ang pag-away-away na yan, yung mga lindol, mga kalamidad na yan, nakaprophesy yan mga kapatid. Kaya magbasa po kayo para hindi na po kayo maggugulat. Di ba? So ibig sabihin na sinasabi dito,
always be ready mga kapatid. Diba? Pinapahanda po tayo ng Panginoon. No? Kasi magugulat, ay bakit kaya nagkaganon? Bakit kaya nagkagulo dun? Eh kung wala kayong alam, di wala talaga. Diba? Hindi talaga malalaman yun. Bakit kaya may mga bagyo? Bakit kaya yung lubilindol? O diba? Dahil ang sabi ng Panginoon talaga darating yan. Ang lahat ng mga yan. Kasi nakasulat na yan. So kaya nga, sinasabi na tayo na magbasa po tayo mga kapatid. Amen mga kapatid, no? Hallelujah Jesus. Kaya ganun din pong sabi dito sa Revelation 22:7. Ang sabi dito, Hallelujah. At narito ako'y madaling pumarito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng mula ng aklat na ito. So, mapalad po ang bawat isa. Amen. No? Ang mga tumutupad at ang nagbabasa ng mga aklat na ito. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kaya, yun po, huwag po natin kaligtaan. No? Huwag po yung parang baliwala lang po ang mga sinasabi ng sa likod ng pulpito. Kasi para po, hindi po para sa akin to, hindi po para sa, ano lang, hindi po biro-biro po. Hindi po ito biro-biro mga kapatid. No? Para po sa atin lahat po. Mga Amen. kapatid, para po sa kaligtasan natin. Dahil kung kayo po yung nagbabasa, may i-share nyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay. Diba? Yun po ang goal nito eh. Bakit po tayo nagbabasa? Bakit po tayo nagtitiis? Bakit po tayo naghihintay ng ilang oras dito kung, diba, kung binabaliwala lang naman natin ang salita ng Panginoon? Diba? So, ito kaya nga tinawag po tayo ng Panginoon, kaya mapalad po tayo. Ang sabi niya na sa bawat isa na nagbabasa ng mga Biblia, ng kanyang mga balance kasi ito, dahil magagamit niyo po ito na i-share sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Sa inyong mga kasamahan. Diba? Sa iyong mga co-workers. Diba? Diba? Sa iyong mga kaibigan. So, kailangan magbasa po tayo. Diba? Yun po ang sinasabi ng kasulatan na mapalad ang bawat isa na bumabasa ng kanyang mga banal na salita. Amen mga kapatid. Hallelujah. Jesus. Dahil alam naman natin na sabi nga dito, no, na ang salita ng Panginoon ay napaka-precious yan mga kapatid. Diba? Ito po ay pinakamahalaga sa lahat. Diba? Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ng ating salvation ay dito magmumula. Diba? Dahil ang salita ay ang Diyos. Diba? Alam naman natin yan. Sabi nga sa John 14:6, diba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Diba? No one's come to the Father except Through me. Through me. So, amen mga kapatid? So, ang Panginoon lang ang daan. Diba? Patungo dun sa kaharian. Diba? Wala na pong ibang daan. Wala po kaliwa, wala na po kanan. Diretso po tayo mga kapatid. Amen mga kapatid. So, focus lang po tayo sa kay Jesus at focus po tayo sa kanyang mga banal na salita. Amen? Kaya magbasa po tayo. Hallelujah Jesus. Pangatlo mga kapatid, sana po tayo. Ang una ng mga kapatid? Okay, kinig. Praise the Lord. Hallelujah Jesus. Pangalawa? Praise the Lord. Oh, talagang active mga kapatid ko. Praise the Lord. Yan dapat. Pangatlo? Praise the Lord. Hallelujah Jesus. Ito pa rin. Akala ko, studying. No? Pag-aaral, no? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, madami tayong nadiscover sa katangian ng ating Panginoon. Kung patuloy natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, patuloy siyang magpapakilala sa atin. At lalo, nagmanifest ang kanyang kapangyarihan. Madami tayong mapag-aaralan sa Biblia tulad ng history, poetry, prophecies, at salvations. Diba? So, kailangan to. No? So, marami daw tayong mapag-aaralan. Kung ating kung tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. Ang sabi nga dito mga kapatid, no, sa Acts 17:11, ang sabi dito, ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga Thessalonica. Itong mga taga Thessalonica, Berean. mga kapatid. Berean church. Ito po mga taga Thessalonica mga kapatid, no. Ito po yung mga tao na hindi lahat nakikinig doon, no. So nung si Apostol Paul at sino man kasama siya na si Matias po na lumipat po sila sa Berea, no? Doon po sila nagturo. Doon nila kinuntinyo ang pagtuturo nila kasi doon sa Thessalonica, no, ginugulo po sila doon ng mga tao. May mga taong galit, no, sa mga salita ng Panginoon, ayaw nila makinig. Pero meron po silang nakuha din po doon sa Thessalonica. Pero dito sa Berea nung lumipat sila, no, nagustuhan nila dahil ito po yung mga seeker, no? Habang nagtuturo si Paul, ang ginawa nila, sinasaliksik nila ang bawat tinuturo ni Paul. Talagang sinasaliksik na kung ito ba'y totoo o hindi. So yun ang sabi nga dito mga kapatid, no, sa
Acts 17:11, sabi niya nga dito na ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica sapagkat tinatanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ng mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So ganun din po tayo dapat, diba? Saliksikin din natin ang bawat nakasulat kung ito po ba ay totoo o hindi, diba? Amen, yun ang sabi ko sa inyo kanina, diba? Huwag lang pong pakinig, huwag lang po yung ano pong sabi ko dito kanina, huwag lang pong nakikinig at huwag lang pong yung nagbabasa, kundi pag-aralan din natin, no, ang bawat salita natin na napapakinggan, di ba? Yun dapat ang gawin natin, no? Kasi pag once na hindi natin ginawa yung mga kapatid, so ano magiging natin, di ba? Ano ang makukuha natin na kaalaman kung hindi naman natin ito pag-aaralan? Pag-aaralan natin ang buhay ni Jesus, di ba? Nalaman natin na si Jesus ay bumawa dito upang tayo iligtas. Bakit? Dahil tayo ay makasalanan. At alam naman natin na ang kasalanan ay ang kabayan ng kasalanan ay kamatayan. So mababasa natin doon sa Romans 6:23. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, wala nakabos sa kanyang kaluwalhatian. Doon naman natin mababasa yan sa Romans 3:23. Di ba? Amen mga kapatid? So, kung hindi po natin alam to, kung hindi natin sinasaliksik, hindi natin alam kung bakit ang Panginoon ay pumarito sa atin. Di ba? Para iligtas ang buong sangkatauhan. Amen mga kapatid, di ba? So nang dahil sa kanyang banal na dugo, nalinis ang ating mga kasalanan. At ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng praise the Lord. So di ba? So dapat ganun po. Di ba? Kasi pag once hindi natin sinasaliksik to, so bakit kaya ang Panginoon bumaba? Para ano kaya, di ba? Diba kasi alam natin po ba ang Panginoon dahil mahal niya tayo, mahal niya kami. So hindi natin alam, di ba? Kung ano ng Panginoon, di ba? No? Hindi nga natin siguro alam na, kasi alam natin, dating alam ko lang, bumaba ang Panginoon dahil mahal niya kami. Tapos sabi niya, bibigyan kami ng buhay na walang. Yung pala kailangan, sumampalataya ka pa, di ba? May gawin pa tayo sa Kanya, di ba? No? Gawin natin yung sinasabi ng Panginoon sa Acts 2:38, di ba? So lahat, nagawa na natin, di ba? So yun po ang ating noon, yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Ang sinasabi doon sa, di ba? Kasi alam naman natin na once na hindi natin sinunod, ang sabi ng Panginoon doon sa John 3:3, di ba? Kailangan natin mabautismo, di ba? Di ba? At higit sa lahat, ang sabi niya dito, kailangan, di ba? Paano natin gusto lang ba natin makita ang langit? Hindi, gusto din natin makapasok, di ba? Sabi doon sa John 3:5, di ba? Pabautismo po tayo, di ba? So yun ang sabi ng Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya magbasa po tayo. Pag-aralan natin to kung ano bang sinasabi nito, di ba? Sa poetry, di ba? So doon natin malalaman kung ano mga doon. Di ba? Sa kawikaan, di ba? Nandun yung mga sabi ni Hari Solomon, di ba? Nandun naman ang sabi dito, ang pagsaway naman, di ba? Nandun pagsaway at ang kanyang mga sinasabi ng Panginoon, tinuturo sa atin mga karunungan, kaalaman, di ba? Nandun lahat. Sa kawikaan, hindi lamang po sa kawikaan, nagsimula po sa Genesis, di ba? Doon nagsimula, di ba? Sabi sa Genesis 1:1, In the beginning, God created hindi ba? Heaven and earth, the Lord. So, di ba? Kaya nga mga kapatid, no, pag-aralan natin at saliksikin natin. Hindi yung nakaupo lang po tayo dyan, di ba? Kasi pag once na hindi natin sinalisik mga kapatid, wala po mangyayari sa atin. Amen mga kapatid? Palakpak po tayo sa Panginoon mga kapatid, no? Ito po ang pag-aaral natin mga kapatid, no? Parang back to basic lang po tayo mga kapatid. Pero kailangan to mga kapatid. Kailangan pong lahat ng ito pakita na sinasabi ng 5 methods, ang methods na ito mga kapatid na sinasabi ng Biblia, kailangan natin ito ma-i-apply sa ating sarili. Kapag once hindi natin i-apply ito, magiging useless po ang pagpunta nyo dito. Diba? So magiging lang po tayo, parang batingaw. Diba? Na pupunta dito, baliwala. Diba? Tapos paglabas, gagawa ng masama. Diba? So, kailangan, pag sinabi ng Panginoon, kapag nasakay sila, kapag tinanggap nyo na ang Panginoon sa buhay nyo, lumakad na tayo na ayon sa Panginoon, sa lakad ng Panginoon. Amen, diba? So yes, nagkakasala, nagkakamali, pero wag nyo nang ulitin. Wag nang ulit-ulitin, di ba? Normal lang yan mga kapatid kasi nandito pa tayo sa ating place, no? Di ba? So, ibig sabihin na normal, ibig sabihin nagkakasala po tayo kasi hindi pa naman tayo perfect mga kapatid eh. Yung mga kasalanan na hindi sinasadya. Wag hindi ko sinabi na normal lang na magkasala, hindi. Hindi normal magkasala. Yan po ay masama. Di ba? Dahil ayaw ng Panginoon yung mga taong gumagawa ng mga kasalanan.
Amen? Dahil alam naman natin kung bakit ka pinarusahan ng bayang Israel. Dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa paulit-ulit na paggawa ng masama. No? Di ba? Kaya saliksikin natin. At ang sabi dito, pag-aralan natin mga kapatid, ang lahat ng mga nakasulat dito mga kapatid sa kanyang banal na salita. Amen? Kasi pag once na pinag-aralan natin, sinaliksik natin, binasa natin, magkakaroon po tayo ng karunungan. Marami pong benepisyo po ang matatanggap natin. Sa sunod pagkapuri ng Panginoon, no? May magtuturo ng benefits of the Bible na naman. Praise the Lord, no? Darating po yan. No? Kaya yan po ang mga benepisyo. Marami pong benepisyo po ang Biblia mga kapatid. No? Nandun ang kapayapaan, nandun yung prosperity, di ba? Yung maging successful ka, di ba? Nandun po magkakaroon ka po ng kapangyarihan, di ba? Pangyarihan sa kanyang mga salita, di ba? So marami po. Kaya nga, wag po tayong magsawa mga kapatid. Wag po tayong manghinayang. Bigyan natin ng time. Di ba? Anong sabi nga doon? Kailangan bigyan mo ng time yung salita pa yun. Ano muna? Presyo, time, at talent. Ganun ba? Ganun ba? Time, talent. Time at treasure, di ba? So dapat ang pinakano doon, bigyan mo ng time, di ba? Kasi dito natin malalaman ang tungkol sa Panginoon. Kung ano ba talaga ang kanyang, di ba? Ang gusto niya para sa bawat isa sa atin, di ba? Kaya yun po ang mga kapatid, no? Na kailangan pag-aralan natin. Amen? Kaya sabi nga dito mga kapatid sa, nabasa ko na po ba ito? Ang John 5:39. Ang sabi nga dito mga kapatid, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapat iniisip niyo na sa mga yaoy mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpatutuo tungkol sa atin. So saliksikin natin mga kapatid. No, dahil ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. At ito ay patungkol sa ating Panginoon. Amen mga kapatid, no? Kailangan natin ang Panginoon, no? Ilagay natin sa ating puso. Saliksikin natin yan ang bawat salita nating napakinggan. Amen mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah Jesus. Pangapat mga kapatid ay memorizing. So, memorize natin mga kapatid. Siyempre samahan natin, di ba? Hearing, di ba? Reading. Tapos, studying. Dapat i-memorize din natin ang mga verse natin na papakinggan, di ba? Samahan natin ng memorize. So, meron ba kayong na-memorize mga kapatid? Lord. Sige nga mga kapatid. Sige nga. Ano? Sige nga, praise the Lord. 16:10, anong favorite verse mo? May na-memorize mo? Isaiah 60:22. When the time is right, I the Lord. O, Praise the Lord. please. English please. Tagalog, praise the Lord, no? So, yun po, no? Napakano si Charlie. Anong favorite verse mo? Jan 1:1. Praise the Lord. Ako Jan 5:39. Praise the Lord. Andyan lahat mga kapatid mo sa hindi porket mga kapatid Jesus whip na lang ako. pinag-aaralan lang po natin, no? Kailangan i-memorize din natin mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Ang sabi nga dito mga kapatid, no? Hallelujah Jesus. Ang sabi nga dito mga kapatid, kung ating sasaluhin ang mga ibang verse sa Bible, ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na ganapin ang anumang gawa ng kaaway tulad ng mga tukso. Diba? So, kapag mayroon tayong sa ulo na verse, ito po ay ating sandata, It no? is written. Sa mga gawa ng kaaway. Diba? Amen mga kapatid. It is At written. ano yun mga kapatid? Ang nakasulat sa Ephesians 6:17. Diba? For the Spirit. Ang sabi nga dito mga kapatid, no? Hallelujah Jesus. And take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, which is the word of God. No? Ang swords of Spirit ay ang salita ng Diyos. Yun po ang panlaban natin sa mga tukso. Sa mga tukso, si Sanjay, di ba? Sa mga gumagawa, di ba? No, yung mga sumasalakay, di ba? Yung mga tao na, di ba? Kapag tinutukso ka, review ka agad. Di ba? In Jesus' name, di ba? Di ba, review ka. Kung may umaligid-aligid sa'yo dyan, may nagpaparinig, review ka agad. Di ba? Para hindi na makapasok ang kaaway. At higit sa lahat, ang sabi niya dito, sabi niya pa nga dito, sinama niya pang helmet of salvation. Dahil ang ating pag-isip kasi, alam niyo mga kapatid, Right. pag once na pinasok ni Satanas yan, yun na yun. Yun na yung susunod. Susunod at susunod na yun. Kung anong naisip mo, yun ang gagawin mo mga kapatid. Pag inisip na hindi ka sasamba, hindi ka talaga sasamba. Kasi yan ang pumasok sa'yo eh. Diba? Kung minsan, Thursday pa lang, pag tinawag ka ng kapatid mo, oh, kapatid, may samba po tayo bukas ha. Umuho ka. Maya-maya. Siyempre, pag pumasok si Taling sa isip, huwag ka magsamba. Mas masarap ang gumala. O, di ba? So, pag once na pinapasok mo yan, si Satanas, talagang yun ang gagawin mo. Hindi po ako nagsinang totoo po yun. Nangyari din po sa akin yan, mga kapatid. Oo. Church experience. Church experience pa kapatid. Di ba? Kung minsan nga, araw na ng Friday, medyo
Si Satanin, gumagawa ng paraan yan eh. Gagawa niya ng paraan niya na magalit ako kay Mrs. Yan, nagkakalat si Miss. Siyempre, pag nagalit, ay, sige ikaw na lang dun. Diba? Siyempre, magkakaroon na kami ng bangayan yan. Tapos sabi ko siya, ganun ha, hindi mo, kalat ka ng kalat dyan ha, linis ako ng linis ha, araw ng Friday yun ha, araw ng pagsamba yun. So di ba gumagawa siya ng paraan? Di ba tapos sabihin ko na, di ka magsimba doon, mauna ka doon. Hanggang siya mauna siya doon. Diba, kung minsan huwag kayong magulat kung bakit siya nauna. Kasi yun na yun. Nag-away na kayo. Nag-away na kami yun, nag-away na kami ng bangayan yun. Pero praise the Lord naman, inaako ko naman yun, inaamin ko naman. Kung talagang ganun. Kaya once na yun ang sinasabi ko mga kapatid. Once na ipinasok mo sa isip niya, Alam niya na, gagawin mo yan mga kapatid. Kaya nga sabi niya, take the helmet of salvation. Dahil yan po ang protection sa ating isip mga kapatid. And use the swords of spirit. The words of God. So, yun ang panlaban natin. Kaya pag once na ngayon, pag medyo umano si Satanas, in Jesus name, kami ko sa asawa ko. Siyempre siya kagad ang inano ko kasi alam ko na siya naman kasi ginagamit lang yan, mga kapatid. Diba? Kung meron po tayo na kuminsan mga nagkaroon ng sama ng loob nung hindi ka pagkaintindihan mga kapatid, huwag po tayo magalit sa aking kapatid. O bilang mga Kristiyano, kung tayo may alam ng salita ang Panginoon, isipin natin mga kapatid na ginagamit lang ni Satanas yan. Paraan yan ni Satanas para sirain ka o subukan ang iyong pananampalataya. Amen mga kapatid. Kaya huwag po tayo basta-basta magalit. Diba? Kung sinabihan ka na, ay, huwag kang basta-basta kukuha dyan. Kasi, baka may kakain pa yan. So minsan si Satanas ganun yan eh. Gagamitin niya yan eh. Na para sisirain ka eh. So hindi mo alam yung salita na yun. Ang gusto niya, ang option niya, yung maging maayos lang. Pero ikaw naman siya pinaano ka sa kanya, di ba? Na-offend ka dahil bakit kaya sinasabihan niya ako sa harap ng tao? Pero kung minsan kaya kailangan natin na unawain at basahin ang mga salita ng Panginoon kasi nangyayari talaga yan. Si Satanas talaga gagamit yan. Di ba? Di ba? Si Charlie, di ba? Si Charlie na oh. Di ba? Si Charlie may dala pa nga ano pero pag sinabihan niya, uy, ang ganda ng dala mo. Yes, siyempre naman. Hindi tayo pinagandaan ko yan. So dapat ganun. Dahil si Charlie, di ba? Binabasa niya ang salita ko talagang inano niya na, oy, alam ko yan, Satanas, alam ko yan, ginagamit mo yung kapatid ko para sirahin yung araw ko. Diba? Ibali na sa kahit anong gawin mo, magdadala pa rin ako. Diba? So ganun dapat yung mga kapatid. Hindi ka pa yung mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, nga sabi nga dito mga kapatid, i-memorize natin. No? Review agad. Diba? The Lord yan mga kapatid. Hindi, yan pong totoo mga kapatid. Kaya si Satanas kahit kuminsan nga dyan Friday pa lang, umaga-umaga, ano ka, tuwang-tuwa ka na makakita yung mga kapatid mo. Pagbukas ang pinto, makikita mo kasama kapatiran mo na kasi mangot sa'yo. Diba, sinisira ka kanina. Pero pag mga ganyan, wala yan Satanas. Nagpunta ako dito hindi pa sa taong yan, kundi para sa Panginoon. Diba? Amen, dapat ganun tayo. Kaya always focus tayo sa salita ng Panginoon. Kasi pag wala sa atin ang salita ng Panginoon, talo talaga agad tayo ng Satanas. Diba? Kasi si Satanas wala pong ginagawa yan, kundi manira lang ng manira. Di ba? Ang sabi sa John 10:10, anong sabi ng paano? Na parito ang magnanakaw upang pumatay, pumatay, manira at ano pa? Magnakaw. So yun ang ginagawa niya. Di ba mga kapatid? Sisirain niya ang anak ng Diyos dahil inggit po siya sa atin. Di ba si Satanas mga kapatid, no? Wala naman po yung kapangyarihan kung di pa paintulot ng Panginoon. Praise the Lord. Amen? Di ba? So, alam naman natin mga kapatid na kung minsan, talagang inano ang ating pananampalataya. Kung hanggang saan ba? Kung totoo ka ba? Baka sumasamba ka lang dito para kay kapatid. Di ba? Baka pumunta ka lang dito para sa pagkain. Pumunta ka lang dito para lang makipag-chismis. Di ba? So, sinusubukan yan eh. Di ba? Subukan ko nga itong ano to, anak ko nga kung ano to talaga. Di ba totoo po yan mga kapatid? Di ba? Kaya kailangan, kung mga ganyan, dapat laging handa po tayo. Amen mga kapatid? No? So, nawala po ako dun Praise God, no? So yun nga mga kapatid ang sinasabi ko mga kapatid na maging laging handa po tayo sa lahat ng oras. Dapat mag-memorize po tayo ng mga verse na panlaban natin sa kay Satanas, di ba? Si Satanas, di ba? Tandaan niyo mga kapatid, tinalo lang yan ng angel ng Panginoon. Amen. Mas mo pag sa Panginoon pa. Amen. Diba? Ang anghel ang tumalo kay Satanas, hindi ang Panginoon natin. Di ba? Ang anghel ang tumalo sa anghel pa lang yun. So mas mo pa ang Panginoon, di ba? Right. Sabi nga doon sa Hebrew 13 ba yun? Sa Hebrew 8:13 o Hebrew 13:8 na sino makakalaban sa atin kung ang Panginoon sa atin? Hebrew ba? Hebrew 10:13. Oh, Hebrew. Oh, is the Lord, di ba? Sino makakalaban sa atin kung ang Panginoon yun? So,
Ang si Satanas, wala yan mga kapatid. Kaya si Satanas, nakakagawa lang po yan sa atin ng mga ano, kasi napapahintulutan ng Panginoon. Diba? Kaya ang gawin natin mga kapatid, huwag natin entertain, mag-memorize po tayo ng verse, napalaban natin sa kay Satanas, diba? Kung natatakot tayo mga kapatid, diba? Diba, sabi doon sa Psalms ano doon? Sabi nga dito, ay hindi pala, sabi nga dito. Oo, sabi nga dito sa Psalms ano? Hindi, sabi nga dito, diba? Kung gusto natin ang anong Panginoon natin na makasama, sabi niya sa Psalms ano? 23 verse 1, sabi niya, the Lord is my shepherd, and I shall not want. Diba? So hindi tayo mga kung ang Panginoon yun sa atin. So dapat, diba? Kung kinukulang tayo sa mga pangailangan, sa mga pagkain, diba? Tayo, isipin natin ito na ang Panginoon yun sa atin, diba? At ang isipin natin, diba? Diba ano sabi nga sa John 11:35? O diba? Kung may memorize kayo, diba? So, ito nakalista to eh. Ito nasulat ito. Jesus wept. Diba? Si Jesus, diba? Jesus wept. Diba? John 11:35, diba? So sa John 10:30, anong sabi? Ba, hindi pa nila alam. Kayo? My father or what? Kala ko hindi niya pa. Praise the Lord, diba? So, Philippians 4:13, anong sabi? I can Yes, dapat ganun po tayo mga kapatid. Praise the Lord. Yan ang ating panghawakan. I can do all things with through Christ. Diba? So, lahat ng bagay makakaya natin. Pagsubok, problema, sakit at karamdaman yan. Basta't may Panginoon, I can do all things with through Christ. Diba? Amen mga kapatid. Ganun dapat tayo mga kapatid. Diba? So, diba? Na-remember yung sabi niya, no? Na, sabi nga dito sa 1 Peter 13:15, sabi niyo, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi ng sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asa na sa inyo'y ngunit sa kabuhan at takot. So, di ba? Kailangan handa kayo. Pag tinanong kayo, anong sabi na sa John 1:1? Di ba? Handa kayo, di ba? Di ba? Anong sabi ng Acts 2:8? Di ba? Lagi kayong handa, di ba? Yung dapat ang gawin natin, di ba mga kapatid? Anong sabi sa Matthew 4:4? Hindi lamang sa tinapay na buhay ng tao. Kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Di ba? Dapat may mga alam po tayo ang bawat isa po sa atin. Dapat yun po ang ating magiging sandata mga kapatid, di ba? At higit sa lahat, siyempre pag nag-share kayo, pag sumasagot, siyempre, sama nyo ng maamo naman. Hindi yung, di ba? Yung sabi dito eh. Di ba? Samahan nyo ng yung maamo, di ba? Huwag yung parang naano kayo. Paano kayo magiging ano yan sa ibang tao, di ba? Kaya ito po sinasabi dito mga kapatid, i-memorize natin ang salita ng Panginoon dahil magagamit po natin sa mga unbelievers mga kapatid. Pag tinanong tayo o sa ibang mga religion, di ba? Alam naman natin ngayon, di ba? Marami pong mga bulaang propeta, di ba? Marami yung mga tao na nagmamarunong, no? Sabi ng gano'n, tapos pag tinanong ka, pag wala ka, hindi ka nakanda, ang masakit baka ikaw, sabi mo ikaw mahayo, baka ikaw mahayo, di ba? Kailangan be ready mga kapatid, always be ready, di ba? Kailangan kumbaga sa mga sundalo pa, laging handa. Diba? Hindi naman pwede dalhin mo ang baril, wala namang bala. Diba? Kailangan samahan mo na ba? Full pack talaga, di ba? Kaya sabi nga doon sa Ephesians 6, ano yun? Ephesians 6:30, the whole armor of God. Diba talaga lahat? 11 hanggang 17. Diba? Kasama doon ang swords of spirit ang sinasabi ko kanina. Amen mga kapatid. Kaya ganun po tayo, no? Sabi dito dahil sa mga pagsahulusang salita ng Diyos, sino man ang ating makaharap, palagi tayong handa sa pagsagot ng anumang kanilang itatanong. So, di ba? Kailangan, may na, ano mga kapatid, no? Laging handa po tayo. Amen mga kapatid. So, katulad lamang ng ating Panginoong Kristo, di ba? Kung naalala niyo mga kapatid, no? Nag-ayuno siya ng 40 days. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Siyempre ito si Satanas talaga kasi tuso to eh. Alam niya na ang Panginoon gutom na, di ba? So anong sabi niya? Sabi niya dito sa kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, gawin mong bato ang tinapay. Gawing tinapay. Gawin mong tinapay ang bato. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid na i-memorize natin. Kasi nagkakasal, di ba? Nagkakamali po tayo. Pero pag memorize natin, praise the Lord, at least, di ba? Alam nyo. Ano sinasabi ko sa inyo? Laging handa po kayo. Diba? Buti na lang hindi ko kayo nadala. Kasi kung hindi nyo memorize, nadala ko kayo. Praise the Lord, diba? Pariya sana tayo nagkamali. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon dahil
Nandiyan ang kanyang banal na Anak. Tinutulungan po tayo. Amen, mga kapatid, no? Yun nga, sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, sabi niya sa Panginoon, sabi mo nga ito, ang batong gawin mong tinapay. Di ba? Anong sagot ng Panginoon? Nasusulat. Di ba? Sabi niya sa Matthew 4. Tatapot, sumagot at hindi, at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumabas sa bibig ng Diyos. Praise God. Di ba? So hindi lamang po yung no, sa ating sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Di ba? Dahil yan ay, salita ng Diyos ay buhay. Yan makakapagbigay buhay sa atin. No, hindi lamang sa physical, di ba? Hindi yung sa physical, di ba? May mga pagkain, di ba? Kapag kumakain ka dyan, di ba? So kung ano naman kinakain mo hanggang sa nagkasakit ka, di ba? So yan naman sa physical, pero ang spiritual na sinasabi, yung kagaya sinasabi ko, di ba? Lumalakad siya. Ang taba-tabay naman, ang lusog niya, bakit ang kanyang sumusunod sa kanyang payat? Dahil hindi niya pinapakain ng salita ng Panginoon, di ba? At higit sa lahat, ang sabi nga dito, hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, no? Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, yan ay magbibigay ng buhay. Amen? Yun ang sinasabi dito, mga kapatid, no? Kaya, yun ang ng Panginoon na talagang na oras ng tinukso siya ng Satanas, nakaready siya. Yun ang isasagot niya, di ba? Right. Hindi lamang yun, mga kapatid, at sabi dito, tinukso siya po ulit, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hindi ko po nasulat dyan, sis. Nang sabi dito, at kaya sinabi ko, ikaw, anak ng Diyos, ay magpatihulog sapagkat nasusulat. Yes, hindi po, dito po tayo. Sa 4:6, Matthew 4:6, 16. Hindi ko nasulat yata. At kanya'y sinabi kong ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Diba? So ano sabi ng Panginoon? Sinabi sa kanya ng Isus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Diba? Amen. So ganun po. Dapat ganun po tayo. Kapag tinutuksuhan tayo sa Satanas, lumayas ka. Hindi ikaw ang Diyos ko. Diba? Diba si Sanji, dapat ganun po tayo. Diba si Charlie? Diba? Diba tayo, Jack? Pag tinutukso ka dyan sa daan. Diba? Siyempre maraming tukso dyan sa daan tayo. Diba? Kapag drive mo pa lang, diba? Bigla na lang init ang ulo mo. Ilibyok mo kagad. In Jesus' name. Para hindi ka na makapagsalita ng anumang masama. Diba? Dapat ganun po tayo. Kasi maraming tukso mga kapatid. Kahit saan po mga kapatid. Minsan nga katabi mo lang, tinutukso ka na eh. Diba? Natingnan mo rin kung minsan. Diba? Diba? Kasi kung minsan, diba? Hindi mo iniisip na, no? Gumagawa si Satanas ng paraan para, siyempre, hindi kayo makinig dito sa sinasabi sa likod, no? Sa likod, sa harap ng pulpito. Maging ready po kayo dyan kasi para po sa ating lahat to. Amen? Kaya ganun po ang sinasabi ko na, no? Na pag itinukso tayo ni Satanas, meron po tayong panlaban, no? Sabi doon kanina sa Ephesians 6:17, di ba? Gamitin natin sandata ang salita ng Panginoon. Diba? Dahil yan ang makakapatay sa mga suligi ng kaaway, no? Sa mga problema, sa mga pagsubok. Yan ang makakapatay sa kanya. At sa pagtutok sa atin, di ba? Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So, malapit na po tayo, mga kapatid, no? Hallelujah, Jesus, no? Kanina, ano pa doon, mga kapatid? Una, reading, hearing, reading, studying, and memorizing. So, ang panglima natin, mga kapatid, ay meditating, mga kapatid. So, siyempre, pag nag-memorize pag minimemorize natin sa Panginoon, dapat i-meditate din natin. Diba? Pag bulay-bulayan natin araw at gabi, diba? Diba yun ang sinasabi dito, mga kapatid? Hindi yung pagkatapos mo na, paano mo ma-memorize kung hindi mo rin pinag-aaralan yan? Diba? I-meditate natin araw at gabi. Hallelujah, Jesus, no? Sabi nga dito na kailangan natin pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Ano man ang ating nadinig na basa, na pag-aralan at sa ulo. Dapat natin itong pagbulay-bulayan ang pinakamalaga. Dapat natin itong lakaran sa ating pamumuhay. Dapat makita sa atin at mahayag sa atin. Amen. Hallelujah. Dapat pag-aralan natin. At kung ano, i-meditate natin. At kung ano ating napagbulay-bulayan, so, ganapin din natin sa ating pamumuhay. Diba? Siyempre, pinagbulay-bulayan mo, pinag-aralan mo, pinakinggan mo, tawag nito, minimalize mo. Tapos hindi mo naman isinasabuhay, di? Paano na lang yun? Diba? So parang wala yun. Diba? Sayang lang ang sinasabi ko nga, diba? Gumagastos lang kayo dito sa pamasahe. So salamat sa ating mga kapatid, no? Si Tatay Jack, si Brother Sandy, si Pastor, na sinusundo pa kayo. Sa ibang church nga, wala eh.
Di ba? Right. So, dito mapalad po tayo mga kapatid. Diba? Dahil, diba, sinusunod tayo ang Panginoon gumagawa ng paraan para kunin kayo doon at sunduin at makarinig ng salita ng Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Yan po ang magre-recharge po sa atin, magpapalakas po sa atin. No? Pakikinig at pakikinig ang salita ng Panginoon. Diba? So, ang sabi nga dito sa Psalms, ang sabi niya dito, Psalms 1 verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbulay-bulay siya araw at gabi. So, dapat ganun. Kung anong utos ng Panginoon, pagbulay-bulayan natin. Lagi natin itong basahin araw at gabi. Dahil doon po tayo magkakaroon ng karunan at kalaman. Diba yun ang magpapalakas sa atin? Amen mga kapatid? At ang sabi dito sa Joshua 1:8, sabi niya dito, Hallelujah. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag may walay sa iyong bibig. Amen? Kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Praise God. Amen. Diba? Pagbulay-bulayan natin araw at gabi. Diba dapat wag tumaywalay sa ating bibig? Kaya kung anong sinasabi nga dito, diba? Kung anong natin, ang pinag-aralan natin, kung anong pinagbulay-bulayan natin, dapat, kailangan may alam po tayo. Alam natin kung paano talunin ang kaaway. Alam natin sagutin yung mga tao na nagtatanong sa atin. Diba? Dapat ganun tayo, laging handa. Diba? Kasi ang sinasabi naman dito na hiding the word of God, yung pinapahanda po tayo. No? Pag-aralan natin to. Diba? I-hide natin ang kanyang mga balang salita. Dahil ito ay magagamit natin. Ito ay magiging paraan, no? Natin para natin siya maunawaan kung anong mga sinasabi, malaman natin ang katotohanan tungkol sa Panginoon, malalaman natin lahat, di ba? Ng mga pangako ng Panginoon, di ba? Nandito lahat. Ang pangako ng Panginoon nandito lahat. Amen. Hanggang sa buhay na walang hanggan makakamtan natin, di ba? Alam niyo ba na may bagong langit at lupa? Amen. Di ba? O, di ba? Kung hindi kayo nagbabasa, paano natin malalaman yan? Napangako ng Panginoon, nabibigyan tayo ng, di ba? Magkano siya ng bagong langit at bagong lupa, bagong lupa at bagong langit, di ba? Langit. Bagong langit, di ba? Di ba kasi ang langit na to, di ba? Ang lupa na to, ang mundong ito ay mapaparap to mga kapatid. Gugunawin ng Panginoon to. At bibigyan tayo ng bagong langit mga kapatid. Di ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon, yan ang mga pangako ng Panginoon sa mga anak niya na sumasampalataya sa Kanya. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kaya nga mga kapatid, huwag nating walain ito mga kapatid, no? Pagbulay-bulayan natin. Ha? Huwag tayong magpakuya-kuya-kuy lang na akala mo may alam na tayo, may mga wala. No? Hindi porke nagtuturo ako dito, may alam ako, wala po akong alam. Wala po akong magagawa kung wala ang Panginoon sa akin. Amen. No? Wala po tayo, lahat tayo mga kapatid. Wala po tayong laman mga kapatid, kumbaga sa ano, di ba? Wala tayo napapagamit lang sa Panginoon. Amen. Para i-share ang kanyang banal na salita. Ako wala. Hindi ko naman ito magagawa. Sino ba naman ako? Yung alam ko lang dati, di ba? Magsugal, maglaro ng basketball, maglaro kami ni pastor. Ako, di ba? Single. Single, o kung minsan si paring boy, kasama ko. Kung minsan, pag hindi nagsawa ko sa single, 3 kami, 3 in 1. O, di ba? So, yun ang laro namin. Di ba? Kasi puro bis yung alam namin. Di ba? Kaya ayun nga mga kapatid, no, na kailangan maging ano po tayo, no? Na pagbulay-bulayin natin to mga kapatid, no? I-meditate natin to mga kapatid, no? Huwag natin hayaan mga kapatid na mawala to sa ating bibig. Dahil ito ang magiging sandatan natin. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus, no? Pangalim mga kapatid, pagkatapos ng meditate mga kapatid, share the words of God. Diba? Pag may nalaman pa tayo, i-share natin sa atin. Hindi lamang po sa ating pamilya, kundi sa lahat ng, diba? Kasi yan po ang utos ng Panginoon, diba? Amen. Sabi nga ng Panginoon dito, sa Matthew 28:19 hanggang 20, sabi niya dito, dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sabi po sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, diba? Ituro natin mga kapatid. Diba? No? I-share natin to. Dahil ito ang ating salvation mga kapatid. Ito po ang magdadala po sa atin sa buhay na walang hanggan. Diba? Ang salita ng Panginoon. At ang sabi niya dito mga kapatid, no? Huwag tayo mahiya na i-share natin ang ibanghelyo ng kaligtasan na ating natanggap mula sa ating Panginoon. I-share din natin kung ano natanggap natin sa Panginoon, i-share din natin ang kaligtasan na yan. Diba? Amen. Kasi sabi na po, i-spread mo naman to eh. Hindi lamang dito, hindi lamang sa inyo, hindi lamang sa pamilya natin, kundi gano'n din sa ating mga kaibigan o kasamaan at pati na sa ating mga kaaway, di ba? May mga kaaway tayo.
spread nyo yung Ebanghelyo, kaligtasan. Amen. Sigurado magiging maayos kayo ng mga kapatid. I-share natin, huwag po natin ipagdamot. Huwag nyo ipagdamot yan ang binigay ng Panginoon na ating natanggap sa Kanya. Kasi ang ating Panginoon na hindi nagdadamot. Ang sabi ng Panginoon, i-share nyo yan. I-share nyo yan kung anong nyo natanggap sa mula sa akin, di ba? Kung ano natanggap ng mga, tingnan nyo, kung ano natanggap ng mga apostol, yun din ang binibigay na sa atin. Kaya kung ano man natanggap natin sa kanila, yun din i-share natin, di ba? Siyempre, una-una ating mga mahal sa buhay, di ba? Pag-uwi nyo mga kapatid, ganun pong gawin natin. Di ba? I-share natin to. At higit sa huwag po tayong maiyak. Dahil ito ang kaligtasan. Dahil ang sabi ni Paul sa Romans 1:16, sabi di ba? Sabi niya, Praise God, sapagkat hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat sumasamba, unay sa Hudyo at sa Grego. Di ba? Amen mga kapatid, no? Bakit natin ikakahiya to? Diba ito? Diba? Ito ang kapangyarihan ng ikaligtas, no? Amen. Ng bawat sumasampalataya. Diba? So, dapat ganun po tayo. I-share natin. Huwag tayong mahiya. Kahit sino man yan mga kapatid. Diba? Yun lang kuminsan, diba? Pag sinishare natin kuminsan na ano tayo, nadidismaya tayo kasi hindi, diba? Hindi sinasagot, hindi natin ito. Pero okay lang yan. At least, ang sabi na po, share. Share mo. Huwag kayong mahiya. Diba? Ganun naman dapat eh. Ang gawin natin, i-share natin ito sa lahat ng kinapal. Diba? Sa lahat ng tao mga kapatid. Amen? Hallelujah Jesus, no? So, kaya yun nga mga kapatid, no? Kaya nasabi dito sa Deuteronomy 6, chapter 6, verse 6 to 7. At ang mga salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, no? At iyong ituro buong sikap sa iyong mga anak, at iyong salitain tungkol sa pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nakiga, at pagka ikaw ay humangon. So, ituro daw natin ito mga kapatid, no? Sa ating mga anak, no? At iyong salitain sa kanila. Diba? Ituro natin kung anong sinasabi ng Panginoon, kung anong kanyang mga utos. Ituro natin yan. Diba? I-share natin yan. Diba? Kasi ito ang ikakalago ng bawat isa, no? Ito ay magbibigay din sa atin ng kaalaman, diba? At ating malaman ang kanyang mga utos, diba? Yun po dapat ang gawin. Itong sinabi ng Panginoon sa bayang Israel, diba? Sinabi niya po ito sa kanila, na ito ang gagawin nyo sa iyong mga anak. Hindi lang sa iyong mga anak, kundi sa ating mga susunod. Diba? Pag tinulungan ko anong tinulungan natin sa ating mga anak, tandaan yung mga kapatid, ay siya rin ituturo niya yan sa kanyang mga anak. Diba? Ganun yan. Kung tinuturo yung mabuti, tuturo din yung kabutihan. Diba? Kung tinuturo yung Biblia, yan din ang ituturo ng ating mga anak sa kanilang mga anak. Diba? So, araw at gabi, ang sabi nga dito, kahit na lumalakad eh. Diba? Kahit tumalakad kayo, share mo. Sabihin mo. Diba? Kahit na kakabangon mo lang o nakahiga ka, diba? Ikwento mo sa mga anak mo na itong sabi ng Panginoon, ang Panginoon nagligtas sa atin, ang Panginoon magbibigay sa atin ng buhay, kung tayo sumampalataya sa Kanya, di ba? Yun ang sabi ng utos ng Panginoon, di ba? I-share mo yan at ipaalam mo sa iyong pahal sa buhay, di ba? Amen mga kapatid? Amen. Oh. So, ano po kanina? Para hindi kayo nakapokus ah. Hearing? Pagtuwano mo tayo, hearing. Tapos, reading. Meditating. At last, mga kapatid ay, siyempre, apply natin mga kapatid. Diba? So, i-apply natin mga kapatid ang bawat narinig natin mga kapatid. Diba? Kasi pag once hindi naman natin i-apply ito mga kapatid sa ating buhay, paano sabihin ng mga tao na hindi na mga unbelievers na ikaw ay Kristiyano na, kung nakikitaan pa rin, nandiyan pa rin sa iyong pagmumura. Praise the Lord. Diba? Nandiyan pa rin sa iyong pagkikismis mo. Aragoy. Diba? Nandiyan pa rin yung paggawa mo ng mga hindi kaganda-ganda. Aragoy. Tapos sabihin mo, yes, inuuna ko ang Panginoon. Inuuna mo saan? Sa una ka pang pumunta dun sa balad. Sa una ka pang pumunta dun sa galaan. Diba? So, dapat i-apply natin yan mga kapatid. Diba? Amen? No? Diba? Sabihin mo dito na, Lord, magbabago na po ako, gano'n. Maya, nandyan na naman. So, i-apply natin kung anong mga narinig natin, kung anong nabasa natin, kung ano ang mga minimeditate natin, kung anong mga namemorize natin. Kaya nga sinasabi nga, hiding the words of God in your heart. I-hide na dito yan. Laging nandito yan. Diba? Kasi yan ang magkukonvict sa atin sa lahat ng oras. Diba? Yan ang magbibigay sa atin ng kakalaman. Amen, mga kapatid. I-apply natin yon. Dahil ang sabi ng James 1:2-25, hallelujah, na dapat maging tagatupad kayo ng salita. Narinig niyo mga kapatid? Amen. Dapat tagatupad tayo.
tuparin natin kung anong mga sinasabi, tuparin natin. Diba? Diba hindi eh. Kaya nga sinasabi ko yung paglabas, wala na. Kasi pinasok dito, paglabas doon. Diba? So paano mo sabi ng taga-tupad tayo ng salita? At ang sabi dito, at huwag taga-pakinig lamang. So wag mo lang daw taga-pakinig, dapat ginaganap din. Amen? Amen. Tuparin natin at ganapin natin. At wag mo lamang na taga-pakinig. Dahil sabi dito, na iyong dinadaya ang iyong sarili. So, dinadaya mo lang ang sarili mo eh. Diba? Kung ibig sabihin, magiging useless lang ang ano mo dito, pagsamba mo, kung ganun ang iyong, hello? Kung ganun ang iyong ginagawa, mga kapatid. Diba? Praise God, hallelujah, Jesus. So, magiging ano lang po, magiging useless lang po ang mga nangyari, mga kapatid, no? Magiging walang kabuluhan yan. Sayang lang po ang oras mo dito kung hindi mo ito tinutupad. Amen. At kung hindi mo ito, sabi nito, di ba? At hindi mo ito sabi nito, at dinadapang hindi mo, at huwag tagapakinig lamang, sabi dito lang, James 1:22. At sabi niya dito, at iyong dinadaya ang iyong sarili sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng 23, salita ay hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Di ba? Alam niyo yung salamin, di ba? Pag tinignan yung mukha nyo, di ba? Okay ah. Pero pag alis mo eh, di ba, nakakalimutan mo na kung anong ayat mo, di ba? Pagbalik, ano kaya yung tsura ko ngayon, di ba? So ganun daw yun, kinukumpara nito. Di ba? Kailangan tuparin natin. Kung anong narinig natin, tuparin natin, ganapin natin. Hindi yung nakikinig ka lang dito. Ngayon, nakikinig lang kayo. Tapos, mamaya, hindi nyo naman gaganapin yan. So wala po. Amen mga kapatid? No? Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Di ba? Tama nga naman, di ba? Ano bang ayos mo ngayon doon, Brad Gigi? Nung tinignan mo sa salamin. Alam mo na ba na nagbago? May nagbago ba? Di ba? Nakakalimutan mo agad kung anong inayos mo. Di ba? So ganun daw, yun ang sabi ng Panginoon. Na dapat laging nasa puso natin sa ang Panginoon. Diba? At huwag natin kalimutan at tuparin natin ang ating mga napakinggan. I-apply natin to sa ating mga sarili. Amen? Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at natiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa at ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So dapat ganun mga kapatid. Kung gusto nyo magpalain, tuparin nyo. Sundin nyo ang utos ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Hallelujah Jesus. No? At ito na po, ano, ang sinasabi dito mga kapatid, no? I-apply natin sa ating sarili at tuparin natin ang mga salita na ating nadinig, nabasa, pinag-aralan, minimura at miniditate, di ba? Ang ating mga pinagbulay-bulayan. At i-share natin ito mga kapatid sa ating mga mahal sa buhay. Amen mga kapatid? Hallelujah Jesus, no? So alam naman natin na mga kapatid, no, ang pag-apply natin ito sa ating puso, ang salita ng Panginoon ay meron po itong resulta mga kapatid, no? Na mahalagang ang salita ng ating Panginoong Diyos, no? Na magkakaroon bibigay po ito sa atin ng pagpapayaman. Ang sabi nga dito, pampatibay ng loob, pananabik, katatagan, pagiging mabunga, paglago at kaunlaran mula mismo sa ating mga puso. Amen mga kapatid. So yan po ating mapapala mga kapatid, no? Magkakaroon po tayo ng kayamanan. Hindi kayamanan ano ha? Hindi kayamanan na sa salita ng ating Panginoon, di ba? Kasi nag-iipon po tayo eh, sa ating puso, no? No, lumalago po tayo, no? Lumalakas po ang ating pananampalataya, di ba? Nakakaiwas po tayo sa paggawa ng masama, di ba? Yun po ang sinasabi dito mga kapatid. At higit sa lahat, mas lalo natin nakikilala ang ating Panginoon, di ba? Saliksikin natin ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah Jesus, no mga kapatid, no? So nandito na po ang ating conclusion mga kapatid. Hallelujah Jesus. Ito na pong hinintay nyo mga kapatid, no? Tama namang oras natin, isang oras. Hallelujah. Praise the Lord. So ito na po mga kapatid, tayo po tumayo at ating basahin. Hallelujah Jesus. Isaiah 40 verse 8. Hallelujah. Praise God, sama-sama po tayo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalata. Ngunit ang salita ng Diyos na mamalagi magpakailanman. Praise God. Diba? Hallelujah. So maraming salamat sa ating Panginoong Diyos, no, na ginabay niya po tayo sa gawain na ito. Hallelujah. Sa banal na Espiritu.